Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin nga po mapapakinggan at pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, Diyos, na patuloy na buksan mo ang espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Natunay nga po na ang salita mo ay makapangyarihan. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise God. Nakahanda na po ba tayo? Amen. So kung handang-handa na, please open our Bible in the book of 1 Corinthians 15 verse 57. Yan po yung text po natin sa umagang ito. Okay. Sabi po dyan sa 1 Corinthians 15 verse 57, praise the Lord. Oh, yan, sabi niya dyan. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So salamat sa Panginoon. Dahil tunay po na binigyan po niya ng katagumpayanan ang bawat isa sa atin. Na kung titingnan po natin, napakarami po nating pinagdadaanan, isn't it? At hindi lamang po yung mga pinagdaanan natin. Even right now, at maging bukas, may mga darating sa buhay natin. Pero napakagandang isipin po na ang lahat ng ito ay pwede po nating mapagtagumpayanan because we have Jesus Christ in our life. So our topic, it is about the 7 keys to continual victory. So 7, no? 7 bagay or 7 susi na makikita po natin based on the Word of God. Kung paano po yung pagiging victorious natin, yung pagiging tagumpay natin sa mundong ito ay magpapatuloy. So yan po dapat yung mindset natin na habang tayo po ay nandito sa mundong ito, nabubuhay sa mundong ito, patuloy. Kasi without the victory, saan po tayo pupulutin? Diba? So, nandun po sana na mindset natin na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kasama po natin ang tagumpay. Habang may Kristo sa buhay, hindi po niya tayo pababayaan. So, what are the keys to continual victory? Number 1 is that walk and step with the Spirit. Ito po yung dapat na gawin po natin. Number 1, walk and step with the Spirit. Ibig sabihin, lumakad po tayo na kasama po ang Espiritu ng Panginoon. Spirit of God. Which is, as we have Jesus Christ in our life, we have the Spirit of God, isn't it? Meron pong Espiritu ng Diyos na naghahari po sa buhay ng bawat isa sa atin na nagpapatunay na may Kristo sa buhay natin. At ang gagawin po natin is that lumakad nang naaayon po sa Espiritu ng Panginoon. And Galatians 5 verses 22 to 25 as our supporting verses, sabi po dyan, Galatians 5. So, sabi po niya dyan sa salita ng Panginoon, we're going to start on, verses 22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, yung bunga po ng banal na Espiritu ay napakahalaga po mga kapatid. Na ito po yung mag-manifest sa bawat isa sa atin, ito yung makita sa bawat isa sa atin, ang bunga ng banal na Espiritu. Tingnan mo ngayong katabi mo kung meron, kahit na sabihin na natin may isa ba, dalawa ba, dito sa bunga ng Holy Spirit na ito, na makikita mo yan sa katabi mo. Sana kahit papaano meron, hindi man perfect, pero pagkailangan, kasi ang fruit of the Holy Spirit, yan ay nagmamanifest, especially in times na kailangan. Pag kailangan ipakita ang pagmamahal, nandyan po ang love. Pag kinakailangan magpasensya, especially may mga alaga dyan, no? Pagpasukan na naman,
Mahirap gisingin ang mga alaga, isabihin. Yun bang umaga pa lang is parang mararamdaman mo na mai-stress ka na naman. Kung paano mo gigisingin yung alaga mo, isabihin. No? Pero wag po natin hayaan. Nakapagtiis ka na nga ng ilang taon, ngayon pa. No? Kung patuloy kang i-re-contract, pasasaan ba't lalaki yung palagi mong ginigising at hindi mo na yan gigisingin pagdating ng panahon. Oh. Kaya sabi nga, tiis-tiis. So kailangan po natin yan, yung bunga ng banal na Espiritu. Next verse please. Verse 24. And then sabi diyan sa verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Kaya nga po may pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano. And verse 25, sabi po diyan, since we live by the Spirit, let us keep and step with the Spirit. Kaya sa mundong ito, mamuhay po tayo na palaging kasama ang banal na Espiritu. The Holy Spirit within us, nasa atin ang Espiritu ng Panginoon. So hindi po tayo nag-iisa mga kapatid. Merong gagabay, merong tutulong sa atin in order that we can overcome. Ano man yung pinagdadaanan natin, ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa mundong ito, hindi po tayo nag-iisa. Kahit na mamaya, pagbalik mo sa bahay ni amo mo, hindi ka nag-iisa kapatid. Dahil ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. So, salamat sa Panginoon. Okay, number 2. Number 2, na keys to continual victory is that recognize temptation. Recognize temptation. Temptation is not a sin. Hindi po kasalanan ang temptation or tukso. Pero ito po ay nagiging kasalanan if you're going to yield in that temptation. Ibig sabihin, pag pinapatulan mo ang tukso, ay dyan ka na magkakaroon ng kasalanan. Kaya pag alam mong temptation lamang, tukso, hindi alam mo na kung anong gagawin mo, ay tukso ito. No? Alam po ng bawat isa kung saan tayo mahina. You must know yourself. You must know your weakness. Dapat po alam mo kung saan area ng buhay mo, kapatid, na ikaw ay mahina. Because in that area, you need to guard it. You need to become watchful. Hindi na doon sa area ng buhay mo na malakas ka. Dahil doon sa area ng buhay mo na malakas ka, hindi ka na matatalo ni Diablo. Kundi ang tinitingnan niya ay doon sa area na mahina ka. So sa ating mga kahinaan, ibigay po natin sa Panginoon and let God help us. He is our strength. Siya ang magiging kalakasan natin sa ating mga kahinaan. Kaya sabi diyan, recognize temptation. Dapat alam natin na utukso ito. Kinakailangan na layuan ko ito. Hindi ako magpapatukso. James 1:13-15. Sabi po dyan sa James 1:13-15, when tempted, no one should say, God is tempting me. Kaya kung natutokso ka, huwag mo sasabihin, tinutokso ako ng Panginoon. No? Hindi ko nanunokso ang Panginoon na kapatid. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Verse 14. But each one is tempted when, by his own evil desire. Bawat isa po sa atin. Kaya ito po yung pinaglalabanan natin. We have own evil desire. No? Kaya until now, even though we have Christ, we have the Spirit of God, dito po yung battle talagang merong battle. No? By his own evil desire, ito po yung dapat natin ma-overcome, mapaglabanan. He is dragged away and enticed, sabi diyan, verse 15. Then, after desire has conceived, kaya kung medyo nagdi-desire ka, at medyo nararamdaman mo na, hindi tama ito. Oops, sandali. No? Kinakailangan, wag mo nang ituloy. Okay?
Kasi kung itutuloy mo yan, sabi diyan, then after desire has conceived, then in-entertain mo. Entertain. Ang mangyayari, it gives birth to sin. Diyan na po magkakaroon ng kasalanan. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Kaya kung nagpapatuloy ka na sa kasalanan na yan, ano ang mangyayari at the end? Destruction. Kaya nga po mga kapatid, God is always reminding us. That's why we need the Word of God. Kasi ang dali po nating makalimot sa Panginoon. Yang katabi mo, nagiging ulyanin yan. Tanungin mo nga, di ba, nagiging ulyanin ka? Yes. That's why palagi natin napapakinggan ang salita ng Panginoon kasi ang dali po natin makalimot. Ang dali natin makalimot. Salamat kay Lord because He is there. Always keep on reminding us, mga kapatid. So, how much more yung mga hindi nakakapakinig sa salita ng Diyos? Kung titingnan natin, how about those people? Talagang maaawa ka, isipin. Kasi hindi nila alam ang salita ng Panginoon. Kung sa atin nga, na nakakarinig, alam na ang salita ng Panginoon, nandyan pa rin tayo sa sitwasyon na yan, how much more for those na walang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Wala silang panghahawakan. Walang mag-i-encourage sa kanila. Kaya kapatid, huwag po nating sayangin ang nasimulan natin. Huwag nating hayaan. So, we need to recognize temptation. Kasi kung marirecognize natin na yan ay tukso, no? Of course, hindi natin maitutuloy. So, ibig sabihin, we will become victorious. Napagtagumpayan na natin. Kaya, we need to know kung yan ay tukso. Ako, tinutokso na naman ako. So, huwag mong sasabihin, o sige, tutoksuin mo ako, o sige nga, papatulan kita. Oops, sandali. No. Kaya tingnan ko natin. Genesis 4 verses 6 to 7. Sabi dyan sa Genesis 4, 6 to 7. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? Verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must master it. Kaya tingnan po natin. Kaya kung alam natin na, naku, kasalanan ito. Naku, kung papatulan ko ito, mapapariwara ang buhay ko. Kung gagawin ko ito, baka magsisisi ako sa huli. Kaya tingnan natin mabuti mga kapatid. So it is very, very important that we can recognize temptation in order to live victoriously in this world. Number 3. Number 3 is that do not give the devil a foothold. Do not give the devil a foothold. Huwag nating bibigyan ng butas ang kaaway. And Ephesians 4 verse 27, sabi po dyan, and do not give the devil a foothold. It is the command of God. It is the word of God. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ng butas ang diablo. And did you know what is the foothold of Satan in the life of a believer? Ito po yung tinatawag na sin, kasalanan. Ito yung foothold ni Satan in the life of a believer. Kasi ang mga hindi mananampalataya, sa kanya na. Sa kanya na. But for us, na sinasabi natin that we believe in the Lord Jesus Christ, that we have Christ in our life, mga kapatid, huwag po nating bibigyan siya ng pagkakataon. At ano yung pagkakataon? Ano yung foothold?
It is sin. Nowadays, ano ba yung madaling makapagbigay sa atin ng kasalanan? No? Kaya napag-aralan natin, di ba? O, sino ang nandito nung in-offer pa natin ang ating mga cellphone? No? Because of digital. Kaya tingnan natin. Kasi minsan, no, parang akala natin okay lang. Pero pag once kasi na hinawakan mo na ang cellphone mo at hindi ka marunong ng self-control, baka kung saan makakarating yung kamay mo sa kapipindot, no? At pag pinindot mo, of course, yung mata, kung ano-ano ang nakikita, oops, be careful. Diba? Kaya tingnan po natin. Dito usually, no? Buti pa noon. Di ba parang ang bilis-bilis ng pagkakaroon ng cellphone noon, yung may mga antena ng cellphone pa lang. Kasi hindi nakaranas yun, yung may mga antena ng cellphone, malalaking cellphone. Nung una, maalala ko nung una, pager, isn't it? Oh. Tapos pager, and then may tatawag, makikita mo yung number, hahanap ka ng telephone booth, idadaya mo yung number. That is, after pager is dumating ang walkie-talkie. Sa mga andito pa noon, nung nagkaroon ng walkie-talkie, meron yung mga ignorante, kinukuha yung walkie-talkie, ayan, pupunta sa kitchen. Meron ng spell noon. And then after that, ayan, nandyan na ang mga Nokia. 3210, 3310, 8210, ano pa yung mga model noon. Which is, and then sabi noon, no, darating yung time, makikita mo sa cellphone yung kausap mo. Nag-i-imagine tayo, paano kaya yun? No? And then sabi naman nila, pag the daw, pag Nokia, yan pwede. So, ini-imagine namin noon. Ini-imagine paano kaya. And then napakabilis po. And then suddenly, Facebook na, YouTube na, nandyan na. Napakadali na. Noon, sino rito yung nagagastusan tayo sa load? Nakakailang card tayo, pinakamababa, kinakailangang budgeted. Diba? 500 yung budget natin sa load pang tawag. Every weekend lang yun, Pero ngayon, no, sino na yung hindi gumagastos ng load? Pakitas ang kamay. Meron pa rin? Oh. Kasi may internet na, di ba? So, parang napakabilis. Pero kinakailangan din po natin mga kapatid, no, na tingnan natin. Kaya ang topic natin about digital, proper use. Gamitin din po natin sa tamang at para sa Panginoon. Kaya nga pag-share sa mga preaching natin, mga activities natin, it's good. Kaya maganda po na in your family, you have chat group. Meron ba kayong chat group in your family? Yeah. And in your chat group, sige, i-post lang po ninyo yung mga services natin. Mula sa jail ministry, afternoon service, lahat po, sige, i-post lang ninyo in your chat group. Who knows? Hindi mo alam kung paano po kikilos ang Panginoon. Yun pala, meron na sa kanila yung nakikinig. No? So, we just do our part. Kasi kung gagawin po natin ang part natin, si Lord na ang bahala sa lahat. Ang mahalaga, we do our part. Psalm 101 verse 3. Sabi po dyan sa Psalm 101 verse 3, I will set before my eyes no vile thing. The deeds of faithless men I hate. They will not cling to me. Oh, maganda po itong verse na ito, mga kapatid. No? Nandun po sana na talagang I will set before my eyes no vile thing. Yung mga bagay-bagay na walang halaga. So tingnan po natin, mga kapatid. Dahil tunay po, no,
na ito po yung mga way. Kaya alam po ninyo kung tayo po ay lilihis sa salita ng Panginoon. Imbis na magiging tagumpay tayo, hindi ka magiging tagumpay. Kasi ang kalaban mo ay ang sarili mo. Parang minsan sisisihin mo sarili mo, ikaw kasi. Kaya kinakailangan na gawin po natin kung ano ang tama. 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 11. People who want to get rich fall into temptation and are trapped and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Kaya mahirap yung nangangarap na maging mayaman. Tanggalin na po natin yun. Kung yun yung pangarap natin, nung tayo umalis ng Pilipinas, na at least, di ba? Kasi yun yung pangarap natin noon na magkaroon ng pera. Pero mga kapatid, may pagbabago. So sabi diyan, kasi kung nangangarap ka na maging mayaman, maraming tao po ang napapahamak nang dahil sa gusto nila magkaroon ng more and more. Hindi nagiging kontento sa buhay nila. Marami silang mga taong sasagasaan. Verse 10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Ang pera po ay hindi masama. Kasi minsan ang verse na ito, mali yung kanilang interpretasyon. O tingnan ninyo yung pera, masama ang pera. Yan ang sabi sa salita ng Panginoon. Hindi po masama ang pera. Because we need money. Kung wala kang pera sa mundong ito, kawawa ka isa liit. We need money. Pero ang masama is to love the money. Tinatanggal kasi nila yung word na love. Nandun lang sila, money is a root of all kinds of evil. Hindi po. The love of money. Ang pagmamahal sa pera. Yun na po ang sabi diyan, the root of all kinds of evil. Kaya nagiging masama kung mahal mo ang pera. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kasi imbis na pag-day off, pupunta sa church, pero wala na. Ano ang gagawin? Ay part-time. Diba? Kaya tingnan natin. Maging kontento po tayo mga kapatid. Because God is able to supply our needs. Alam ni Lord ang pangangailangan natin. Kasi kung needs natin, God is able to give unto us. Pero ang problema, hindi mo needs, kapatid. It is only your want. Needs and want, magkaiba. Ang needs, God is able to give unto us. Alam ni Lord ang needs natin. Pero kung want mo lang yan, no. Kaya tingnan natin. Because God is able to supply our needs. And that is the promise of God. Kaya lamang sa atin, minsan hindi natin alam ang i-difference ang wants and needs. Kaya dapat tingnan natin mga kapatid. Okay, verse 11. Meron pa bang verse 11? Yes. But you, man of God, man of God, tayo po yung tinatawag dito. You, man of God, flee from all this. O layuan daw po natin. Ang gagawin natin is that, pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. So, ito dapat yung i-pursue natin, hanapin natin. Ito yung nandun po na gawin natin. Kaya pag alam natin na hindi na yan tama, hindi na yan nakakalugod sa Panginoon, anong gagawin? Dilayuan natin.
Kaya huwag po natin bibigyan ng pagkakataon ang dyablo sa buhay natin. Para hindi po tayo maging talunan sa mundong ito, mga kapatid. Gusto natin ng tagumpay. That's why the Word of God teaches us. We need to obey the Word of God. Okay, number 4. Na susi to continual victory is that be aware of Satan's schemes. Be aware of Satan's schemes. May mga schemes siya. May mga ways si Satan. No? Para tayo po, no, bawat isa sa atin, no, ay makuha niya. Marami siyang mga tactics na ginagawa. Kaya dapat magkaroon po tayo ng wisdom, ng knowledge that comes from the Lord. Para hindi po tayo mapaliwara, mga kapatid. 2 Corinthians 2 verse 11. Sabi po sa 2 Corinthians 2 verse 11, in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. So, ibig sabihin, dapat tingnan po natin sa buhay natin, mga kapatid, no, na ang mga taktika ng dyablo. No? So, ano ba yung dapat natin gawin? Isisingit ko ang Ephesians 6. I think Ephesians 6, we're going to start in verse 10. 10, 11, 12. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Verse 11. Put on the full armor of God. Yan. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Para po mapagtagumpayan natin ang mga taktika ng dyablo, put on the full armor of God. Do you still remember the full armor of God? So, ano-ano po yung full armor of God? Belt of truth. Sa mamuhay tayo ng may katotohanan. Okay. Next is the breastplate of righteousness. Ayusin ang puso. Isang pusong dalisay, isang pusong malinis. Okay. Next is the next verse, verse 15. Belt of truth, breastplate of righteousness. And verse 15, yeah. With your feet fitted, the gospel of peace, kapayapaan. Okay, kapayapaan, number 3. Number 4, shield of faith. Yeah, shield of faith. And then number 5, the helmet of salvation. And then the word of God and prayer. Huwag natin kalilimutan. Dapat suot-suot natin. Belt of truth, breastplate of righteousness, maayos na puso, peace, kapayapaan, shield of faith, yung ating faith, pananampalataya. And after that is the helmet of salvation. Saan nilalagay yung helmet? Sa mind. Kaya tingnan natin kung anong klaseng kaisipan meron tayo. And after that, the word of God. No? And prayer. Palagi ba natin isinusuot ito? Kasi kung isinusuot natin, mga kapatid, sabi dyan sa ating binasa kanina, mapapagtagumpayanan natin ano man yung taktika ng dyablo sa buhay. So dapat maging wise po tayo. Okay. Number 5. Number 5 is that understand there is a way of escape provided. Ito po yung maganda. Understand there is a way of escape provided. Ibig sabihin, kahit na nandyan ang mga taktika ng dyablo, nandyan yung kanyang mga temptation, but God will make a way so that we can escape it. Escape. God is able to provide us.
1 Corinthians 10 verse 13. In 1 Corinthians 10 verse 13, as our supporting verse, so sabi ko dyan, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. So praise the Lord. Kaya kung tukso, as long as we realize, sabi nga na natin, na nandyan ang tukso, kapit sa Panginoon. And God is able to help you para mapagtagumpayanan mo, kapatid. Para imbis na gagawa ka, but because, Lord, help me. God will make a way. Kaya dapat andun ka agad yung realization natin, isn't it? Because at the end of the day, it is up to you, ano ba ang pipiliin mo? Because we have freedom of choice. So, ibig sabihin, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, walang sisihan. Kundi, ang sisisihin mo ay sarili mo. Kasi, may part ka doon. Yun ang pinili mo. Isn't it? Minsan tayo, naghahanap tayo kung sino ang masisisi. Remember, we have freedom of choice. Kaya wag na natin tignan sa iba, balik na lang natin sa sarili natin. Kasi minsan kung yung buhay natin parang iba na ang nangyayari. Sinasabi natin siya kasi, kung hindi kasi ganito, ops, sandali. Dahil ang nangyayari po sa buhay po natin, meron po tayong contribution. Sabihin mo yan sa katabi mo, may contribution ka. May contribution ka. Kaya tingnan natin, mga kapatid. Salamat tayo, Lord, because of the Word of God. We can realize, nakikita natin, naiintindihan natin, nagkakaroon tayo ng wisdom because of the Word of God. Sabi ko nga, how much more kung walang salita ng Diyos sa ating buhay? So, salamat sa Panginoon. James 4 verse 7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. O, tingnan po ninyo. The first thing that we do is to submit ourselves to God. Kaya kung ipinagkakatiwala po natin sa Panginoon ang buhay natin sa Kanya, and then sabi, resist the devil. Lalayuan po natin ang diablo, ang demonyo. Wala siyang magagawa. Kundi ang gagawin niya, he will flee from us. Kaya tingnan po natin ang salita ng Panginoon. Pero una sa lahat, submit. Kaya if you are submitted to God, mga kapatid, you can resist the devil. At walang magagaw ang demonyo, kundi siya ay lalayas. Sasabihin niya, ay hindi ko ito kaya. Dahil ano ang susi mo? Kasi submissive ka sa Panginoon. Ipinagkakatiwala mo sa Kanya. Isinusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Dahil tunay, mga kapatid, wala po tayong magagawa sa mundo dito kung hindi po yung total surrender sa Panginoon. Kaya kung maglilingkod tayo, hindi 100% na lang, isang Pag ang Diyos ang pinag-uusapan, sige, 100%. Kasi sure na sure ka. Dahil siya ang Diyos.
na makapangyarihan. Kaya magiging tagumpay po tayo mga kapatid sa mundo ito. Okay, number 6. Number 6 is that keep the right focus in life. Keep the right focus in life. Colossians 3 verses 1 and 2. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above. Yung puso natin. Set your hearts on things above. Yung mga bagay-bagay na maka-Diyos. Where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2. Set your minds on things above. Ang isip, not on earthly things. Pero dito minsan, kasi hindi natin pwedeng sabihin, naku Lord, yung puso ko para sa iyo. Pero yung isipan mo naman, nandito pa sa mundo, paano yan? Kaya nga, may tag-of-war ang isip at puso, isn't it? Dumarating tayo sa puntos na parang may nag-aaway. Kaya nga, there are times na even yourself, you cannot understand. O, sino ba yung nakaka-experience dito na dumarating yung time na parang hindi mo maintindihan ang sarili mo? Kasi may tag-uwa. So, ibig sabihin, normal. Isn't it? Kaya huwag kang mag-alala kung dumarating ka doon sa time na parang hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang nadidemonyo na yata ako. Parang yung iniisip mo, sandali kapatid, nagkakaroon tayo ng tag-uwa. Kasi andito tayo sa mundo. Remember, the God of this world is Satan. Small g. Dahil andito siya sa mundo. But for those who have Christ in their life, meron tayong pag-asa. We can overcome because of Jesus Christ. Kaya yung mga taong walang Kristo sa kanilang buhay, actually, sila po ang pinakakawawang tao sa mundo ito. Even though they are billionaire, matalino, sikat, mga presidente, kung walang Kristo sa buhay nila, kawawa sila mga kapatid. Pag spiritual things ang pag-uusapan, naku, hindi mababayaran ng salapi ang katabi mo. Kaya wag mo lang nilahanan yan. Kasi mayaman yan spiritually. Pero kaso andito pa tayo sa mundo, kaya tiis muna tayo. So yun po yung pag-asa po natin. Napaka-iksi lamang po ng buhay sa mundo dito, isn't it? Hindi natin namamalayan, napakabilis ng paglipas ng panahon. Kailan lang noong 2030s, kaya pala sa mundo, sabi, pag dumating ka ng 40, no, life begins at 40. Pero alam po ninyo, panlabas lamang pong kaanyuhan, yung makikita nating tumatanda. Kasi tunay, ang puso ko ay hindi tumatanda. Kaya no wonder, merong mga old nag-i-inlove sa younger. Noon yun hindi ko maintindihan. Pero ngayon at nasa senior na ako, ay, oo pala. Parang ba yung feelings mo ay parang nasa edad ka lang ng 30, 40, kaya no wonder pala. Yung mga medyo nasa old na parang ipinipilit pa rin nila na they are still young. Hindi pa rin nila maamin, meron yung mga iba hindi pa rin maamin. So ang panlabas lamang. So, maiintindihan ninyo pag dumating kayo sa mga edad na yan. Kasi ganyan ako noon. Kaya pala ang puso ay hindi tumatanda. Panlabas na kaanuan lamang. Philippians 4:8. Kaya sabi ko dyan sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right,
whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Alam po ninyo itong Philippians 4:8 na ito. Ito po yung mirror, salamin. Kung anong klaseng kaisipan meron ka. Apply Philippians 4:8. Yung bang iniisip mo, kapatid, ay tunay? Yung iniisip mo ba ay noble? Yung iniisip mo ba ay right? Yung iniisip mo ba ay pure? Yung iniisip mo ba ay lovely? Yung iniisip mo ba is admirable? If anything is excellent or praiseworthy, sabi diyan, you go on, isipin mo. Pero kung hindi po siya qualified, and Philippians 4 verse 8, reject it. Kung yung klase ng kaisipan natin ay hindi qualified, and Philippians 4 verse 8, do not entertain. Reject it. Kasi kung nireject mo, hindi naman na siya makakapasok, isn't it? Kasi sabi natin, at the end of the day, ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang pipili. Iisipin mo ba o hindi? Kaya gamitin po natin sa tama ang freedom of choice na ibinigay ng Panginoon. Kasi pag once na yan ay ginamit po natin sa maling pamamaraan, mapapahamak po tayo katulad ng ating mga ninuno. Sana kung ginamit nila sa tama, ano kaya yung buhay natin ngayon? Pero kung iisipan natin, parang boring. Yun ba, wala kang gagawin. Nasa Garden of Eden ka lang. No. Ano kayong ginagawa natin? Naglalaro. Nagbabahay-bahayan. Diba? Kumakain, kumakanta. Ano kaya yung magiging... Pero magaling ang Panginoon. Diba? Because since in the creation, in the beginning, no, God already knows it. Alam na niya. Naplano na po ng Panginoon. So ang ginagawa na lamang po natin is that we go on in the plan of God. And we know na ang plano ng Panginoon, it is good for us. Kaya kung magpapasakop tayo sa Panginoon, everything will become alright. 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 12. Binasa ba na natin kanina ito? Let's go to 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verses 11 to 13. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. So ito po yung dapat nating gawin. Mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito at kabutihan. Verse 12. As you look forward to the day of God and speed its coming, that they will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Verse 13. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. So this is our hope. Kaya nga po temporary lamang ang buhay natin sa mundong ito. Kaya ang nalalabing buhay natin sa mundong ito, no? Just give it to God. Amen. Maglingkod tayo kung ano yung pwede natin gawin sa Kanya. Let's do it. Kasi accountable lamang po tayo doon sa mga bagay-bagay na ibinigay ni Lord sa atin. Hindi na po tayo accountable doon sa hindi niya ibinigay. Kaya kung alam mo na hindi mo talento at hindi binigay sa iyo ni Lord, edi wag mo nang pakialaman. Isn't it? Mag-excel ka na lang doon sa alam mong gift, sa alam mong talento, sa alam mong ibinigay ni Lord na para sa iyo. So yun po yung gawin natin. Kasi mahirap po pag pinapakialaman natin lahat-lahat po sandali. Tapos hindi mo ginagawa yung ibinigay sa iyo, doon tayo accountable. Doon sa ibinigay ng Panginoon. Doon sa hindi niya ibinigay, ay hindi tayo accountable doon.
Kaya nga, we need to excel in that gift, in that talent na ibinigay ng Panginoon. Kaya ibinigay sa atin yan para gamitin natin to give glory to His holy name. At ang pangpitong keys po natin is that know the victory is already won. The victory is already won, mga kapatid. Romans 8 verse 37. Kaya sabi po niya dyan sa kanyang salita, and Romans 8 verse 37, know in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So we are more than conquerors. Kaya kapatid, no, sa mundong ito, pag sinasabi natin na may Kristo, tayo ay anak ng Diyos, naniniwala sa Panginoon, so ibig sabihin, makakapamuhay po tayo sa mundong ito na merong katagumpayan. Kaya wag natin sinasabi na po, kawawa naman ang buhay ko sa mundong ito. No. Hanggang ngayon, katulong pa rin ako. Dito lang yan sa Hong Kong, kapatid. Pag uwi mo sa Pilipinas, di ba? O, pag umuwi ka nga, sikat ka. Yes. O, bakit? Kasi pag may nakakita sa'yo, o yan o, galing ng abroad. O, hindi nila sasabihin na, o yan o, katulong. Isn't it? Kundi ang tawag sa atin, o yan, galing ng abroad. The word abroad is very social. Walang magsasabi na, oy, yan o, katulong yan sa Hong Kong. Hindi mo yan maririnig. Kundi, ang dating, parang bidang-bida ka kasi galing ka ng Hong Kong. O ano, kumusta ang Hong Kong? Kukumustahin pa nila ang Hong Kong. Pero hindi nila kukumustahin kung anong ginagawa mo sa Hong Kong. Kaya kung titingnan natin, parang nakakatuwa minsan. Isn't noong bago nga tayong nag-abroad, di ba? Walang nagpaalam. Sa friend natin, lalo na sa kaibigan. Uy, mag-a-abroad ako, friend. Walang nagsabi, friend, pupunta ako ng Hong Kong, magkakatulong. Wala. Kundi ang paalam natin, mag-a-abroad ako sa Hong Kong. Paano naman kasi yung mga naunan mo, pag umuwi sa Pilipinas, nako, parang nakakaingit kasi. Pero yun pala, pagdating dito, oh, sandali. Marami palang pagdadaanan. But praise the Lord. No? Kasi kahit na maraming pinagdaanan, especially when we come here at nakilala natin ang Panginoon, naglingkod tayo sa Kanya, hindi po nasayang yung ating pag-a-abroad. Yan yung the best na nangyayari sa buhay natin. Kasi some of us, naniwala na sa Pilipinas, pero hindi masyadong committed. Pagdating dito, gamot na naliwanagan, gamot na nakita natin ang kahalagahan ng pagiging isang Kristiyano. At lalo na pag tayo ay nagagamit na ng Panginoon. Naramdaman natin yung kapayapaan, yung kagalakan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kaya nga yung sinasabi natin ngayon, kung may pagkakataon at bukas pa ang Hong Kong, edi pag-iisan, isang bit. Di bali, pag na-reach ninyo ang age na 65, no, pag-iisang amo, entitled ka na sa Lord service. Yes, entitled ka na sa Lord service mo. Pero kung wala pang 65 at nag-terminate ka, sorry. Kung bigyan ka ni amo ng Lord service, it's good. Kung hindi ka bigyan, wala kang habol. Kaya, okay, tiis na. So, praise the Lord. So, what are the 7 keys to continual victory? What are the keys? Sabi natin kanina, walk and step with the Spirit. Ay hayaan natin ang banal na Espiritu. Magpasakop po tayo.
Number 2 is that recognize temptation. Pag alam natin tukso, dilayuan na natin. Okay. Number 3 is that do not give the devil a foothold. Kaya pag alam mong kasalanan, Lord, help me. We need to have a repentant heart. Number 4, be aware of Satan's schemes. Dapat tingnan natin, kaya we need to put on the full armor of God. Number 5, understand there is a way of escape provided. May pamamaraan po ang Diyos para ikaw at ako ay hindi po magkasala sa Panginoon. Number 6, keep the right focus in life. Right focus. No? Fix your eyes in the Lord Jesus Christ. And number 7, know the victory is already won. And our conclusion in 1 Corinthians 15 verse 58, kaya ito po yung dapat natin gawin mga kapatid. No? Dahil sa mundong ito, tagumpay po tayo naglilingkod sa Kanya. So sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 58, as our last verse, sabi po niya, therefore, conclusion talaga. I therefore conclude, my dear brothers, stand firm. Magpakatatag po tayo. Let nothing move you. Kaya ano man ang sitwasyon, ano man ang testing, ano man ang trials na nangyayari sa buhay, let nothing move you. Hindi po yun yung mga way para tayo po ay matinag sa ating paninilbihan sa Panginoon. Kundi ang gawin natin, always give yourselves fully to the work of the Lord. I-enjoy po natin mga kapatid, yung manilbihan sa Panginoon. Yung araw ng day off natin na tayo ay nasa tahanan ng Panginoon, tayo ay nagpapagamit. Pag uwi natin sa bahay ni Amo, no? Nandun yung bagong kagalakan sa puso, kapayapaan natin. Meron na namang panlaban within a week. Lalo na pag yung amo natin ay hindi maintindihan kung anong klaseng employer. No? Ito yung panlaban natin. Kasi andyan yung pagmamahal, andyan yung kapayapaan, no? Still na masaya. And then, bago sumapit na naman ang Saturday, parang mauubos na naman yung pasensya mo. Salamat kay Lord dahil pupunta ka na naman sa kanyang tahanan, magpapalakas. Amen. So, ganun po yung buhay natin dito. Kaya hindi natin namamalayan. Nakailang kontrata ka na pala kay Amo. Kahit na nagpalit ka ng employer, no? Nakailang taon ka na pala dito sa Hong Kong, hindi mo namamalayan. And then still pa rin, na gusto pa rin natin mag-stay. Imagine, magbabakasyon ka sa Pilipinas, 2 weeks lang. Pag-stay mo dito, 2 years, parang yung equivalent ng 2 weeks sa Pilipinas ay equivalent ng 2 years sa Hong Kong. Pag naubos na yung pera mo doon, gusto mo na kaagad. Kaya talagang tatagal tayo dito. Kaya praise the Lord. But anyway, ang maganda po kasama natin ang Panginoon. So always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. And hindi mo nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung may opportunity tayo dito, it's okay. Pag sabi ni Amo, recontract, praise the Lord. Recontract. No? Pero kung may pagkakataon at pwede namang mag-provide si Lord ng mas maganda, why not? Anyway, it's up to you kung ano ang choice mo. Sabi nga natin, we have freedom of choice. Pero as long as andito tayo sa Hong Kong, isama natin ang Panginoon. And everything will become all right in our life. So mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos dahil patuloy na tayo po ay kanyang tinuturuan para maging tagumpay sa mundo nito. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Natunay nga po o God, maraming sitwasyon, maraming nangyayari sa buhay ng bawat isa, maraming testing, maraming trials, O God. Pero salamat, O God, dahil kasama ka po namin, Panginoon,
hindi po kami nag-iisa sa laban namin sa mundong ito. Nandyan ka, O God. Lubusan po ang aming pagtitiwala sa iyo, O God, dahil alam po namin na meron kang gagawin sa buhay ng bawat isa. Salamat, O God, dahil tunay po na ang may Kristo sa kanyang buhay ay nagiging tagumpay sa mundong ito. Salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyo, O God, ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po sa ating Diyos.